Nagpaalam din kaagad si Atty. Chin upang ihanda ang ilang mga tauhan oras na sumugod sila sa kampo ni Reyes na yon. Pabalik-balik ako sa loob ng opisina. Nahihirapan na rin akong huminga dahil sa sobrang pag-aalala at galit ko. Kahit naman kasabwat ang ama ng asawa ko, ayoko pa rin itong mapahamak, lalo na't nasisigurado kong kasama na ito ngayon ang asawa ko. Bigla kong nasuntok ang pader sa sobrang galit ko. Inawat pa ako ng mga kaibigan ko. Nagagalit ako sa Reyes na yun. Ngunit masigit akong nag-aalala sa mag-ama, lalo na sa asawa ko. Umaasa akong tatawag din ng walang halang na lalaking yun sa mga oras ding ito. Halos manghina ang mga tuhod ko na magsusumapit ng dilim, ngunit wala pa rin tumatawag. Umaasa pa naman akong tatawag ang walang halang na lalaking yun dahil alam ko namang ako ang kailangan niya. Huwag kang mawala ng pag-asa, dude. Maring hindi man yan tumawag ngayon, tatawag at tatawag pa rin ang lalaking yun. Wika ni Vince. Nang mga oras na yon, nanatili pa rin sila sa mansyon ko. Bumuntong hininga ko kasabay ng pagtayo. Umuwi na muna kayo. Inform ko na lang kayo kagad kapag may tumawag na. Mahinang wika ko. Hindi naman umimik ang mga ito. Hanggang sa sumunod na lang ang mga ito sa akin palabas ng library. Kaagad akong pumunta ng kwarto para tingnan ang anak namin. Sige nanay, ako nang bahala kay baby Daniel. Mahinang wika ko. Napansin ko pa ang pag-alala sa mukha nito bago tumango. Tawagin mo na lang akong anak kapag nagising at umiyak ang bata. Wika naman ni Nanay Esting. Hindi na rin ako umimik, kaya lumabas na rin ito agad. Tiimbagang at buntong hiningang nagawa ko habang pinagmamasdan ang anak namin. Pakiramdam ko, may bumara sa lalamunan ko sa pinipigilang emosyon. Unang beses itong nawalay sa sariling ina. Ang sakit isipin na wala ang asawa ko rito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring hindi maganda. Sa mag-ama, sabay kuyom ng kamao. I'm really sorry baby. Huwag kang mag-alala. Ibabalik natin si mami ha. Pati si lolo. Parang tangang kinakausap ko ang anak namin. Napalunok ako sa pinipigilang luha na gustong kumuwala sa mga mata ko. Hindi ko yata kakayanin na ganito ang maging sitwasyon ng tuluyan ang sarili kong pamilya. Buong magdamag na halos hindi ako nakatulog. Sa kababantay sa anak namin, napakagatlabi pa ako ng mga oras na umiiyak ito. Mukhang hinahanap ang sariling ina. Nagawa ko pang sumayaw-sayaw at umawit para lang mapatahan ito at mapatulog uli. Oras din ang lumipas nang mapatulog ko uli ito. Ngunit awang-awa ko sa nakikita nitong pag-iyak na alam kong hinahanap nito ang sariling ina. Lalo pang bumigat ang pakiramdam ko nang maisip kong baka panaiyak ng asawa ko dahil nag-aalala ito ng labis sa anak namin. Hindi na rin naman kasi ako nag-aksaya, nagisingin pa si Nanay Esting. Kinaumagahan, pinabantayan ko muna ulit kay nanay ang anak naming anang asawa ko at diretsyong tumungo sa library. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating ulit ang mga kaibigan ko. Halata rin sa mga kilos nito na may pagmamadali. Dude, natrace ko na kung saang lugar sila ngayon gamit ang cellphone ng asawa mo. Wika ni Mark na siya ikinatayo ko. Oo nga pala, dala ng asawa ko ang cellphone nito. Parang gusto kong murahin ang sarili ko at hindi ko yun naisip kaagad na ipatrace sa kaibigan. Ang hirap talaga kapag umiiral ang galit na hindi makapag-isip ng tamang gagawin. Kailangan na nating pumunta ngayon mismo at baka maisip pa ng Reyes na yun na posible natin silang matrace. Wika ko na may pagmamadali. Naihanda na ba ang mga tauhan? Tanong ko pa. Yes, nakahanda na. Papunta na rin ang mga tauhan ni Atty. Chin. Wika na malikit. Okay, let's go. Wika ko. Pansin ko kaagad sa baba ng mansyon ko ang mga tauhan kong nakahanda na. Ilang minuto lang ang hinihintay namin para sa mga tauhan ni Atty. Chin. Mayroon ding pinadala ang mga kaibigan kong mga tauhan nito. Alam kasi ng mga itong hindi rin madaling kalaban ang Reyes na yun, lalo na't hindi naman nalalayo ang pagiging mayaman nito sa akin. Sadyang hindi lang nito
Matatanggap na hindi nito mahigitan ang pagiging tanyag ko bilang isang sikat na bilyonaryo sa buong mundo, kaya nagawa pa nitong kumitil ang buhay. Makuha lamang ang nais nito na siyang ikakabigo naman ito. Binalingan ko na muna si Baby Daniel na hawak ni Nanay Esting. Kinarga ko ito sandali. Bigla pang nabarang lalamunan ko sa pinipigilang emosyon nang makitang ngumingiti ang anak namin at kumakalampag pa ang mga paa nito. Napakagatlabi pa ako nang bigkasin nito ang salitang mama. Lumulok ako at mabibigat na buntong hininga. Ibabalik ko kagad dito ang mami mo, baby, wika ko sa anak namin at kagad itong hinalikan bago binalik kay nanay. Nag-iwan pa rin ako ng sandamakmak na tauhan sa loob ng mansyon at baka may sumubaybay na ibang tao upang makuha ang anak ko. Kaya iniwan ko ang dalawang tauhan ko na magagaling sa pakikipaglaban upang sakaling may pumasok man ay maprotekta nilang anak ko. Ngunit lingid sa mga ito, may secret room ako sa loob ng master bedroom naming mag-asawa. Inihabilin ko na rin kay Nanay Esting na kung sakaling may hindi magandang mangyari, alam na niya kung saan ang lugar na ikaliligtas ng anak ko. Hindi ko naman kasi hayaang pati ang inosenteng anak namin ay mapahamak dahil talagang dadanak ang dugo kapag napahamak ang pinakamamahal naming angel ng asawa ko. Malalakas ang kabog ng dibdib ko habang papunta kami sa lugar kung saan natris ng kaibigan kong si Mark. Oras din ang lumipas na makarating kami sa isang liblib na lugar at may lumang bahay dito. Hindi ko rin maiwasang mapakunot kung bakit parang walang tao sa lugar upang magbantay. Ngunit sininyasan ko ang mga tauhan na pasukin na maingat ang lumang bahay. Hanggang sa kanya-kanya na rin kami ng mga kaibigan kong kumilos papasok. Lalong kumunot ang noo ko nang mapansin ang katahimikan ng lugar. Hindi ko rin maiwasang mapakuyom ng kamao. Minuto ang lumipas na magsilabasan ng mga tauhan ko. Ganon din ang mga kaibigan ko at sabihin ng mga itong walang tao sa lugar na iyon. Hindi ko naiwasang magmura ng malakas at ihagis ang baril na hawak ko. Nang gagalaiti ang mga ngipin ko sa sobrang galit. Halos habol ko na rin ang hininga ko sa pinipigilang galit. Naisahan tayo ng walang halang na lalaking yun, gigil na wika ni Dance. Siguro kahapon pa lang umalis na sila sa lugar na ito at iniwan ang cellphone dito ng asawa mo at tiyak niyang malalaman natin ang lugar na ito. Wika naman ni Mark sabay pagmumura nito. Talagang gusto niya makipaglaro ha, wika ni Vince na mukhang nagingit-ngit nga rin sa galit. Matinik din ang gahakong matandang yun, wika naman ni Kit. Napatingala ako sa pinipigilang galit. Hindi maring hindi ko kagad makita ang mag-ama. Alam kong nangungulila ng asawa ko sa anak namin, lalo na ang anak ko. Maghahanap na naman ito sa ina mamayang gabi. Fuck, damn. Galit na pinagsisipa ko ang pader. Si isipin yun, lalong naghihirap ang kalooban ko. Hanggang sa matigilan ako nang tumunog ang cellphone ko. Nanginig pa ang kamay ko ng ano number yun. Kaagad kong sinagot ang tawag habang nanginginig ang kamay. Hindi pa man lang ako nakakapagsalita nang magsalita kagad ang nasa kabilang linya. Anong pakiramdam ng walang asawa sa tabi mo at sa anak mo, Mr. Montenegro? Tanong ng ina sa kabilang linya sabay halakhak nito. Narinig ko naman ang pagmura ni Mark. Nang gigil ko namang sinagot ang nasa kabilang linya. Anong ginagawa mo sa kanila? Wag na wag mo lang silang sasaktan at mapapatay kitang matanda ka. Wika ko rito na may kasamang pagsigaw. Lalo na kung narindi nang marinig ko ang halakhak nito. Kung nasa harapan ko lang talaga ito, baka kanina ko pa ito napaputok ka ng baril sa galit ko. Masyadong mainit ang ulo mo, bata. Hayaan ko munang mamiss mo ang asawa mo. Wika nito sabay tawa ng malakas. Sasagutin ko pa sana ito nang magbiglang mamatay ang tawag. Hindi pa segundo ang nakalipas nang magpadala ito ng litrato na siyang ikinatigas at ikitinayo ng balahibo ko. Pakiramdam ko, namutla ako sa nakita at nanginig sa sobrang galit at takot. Hindi ko rin maitatangging nagkaroon kagad ng butil ng pawis sa noo ko nang makita ang litrato. Ilang litrato na nakaluhod ang mag-ama
at may takip ang mga mata ng mga ito at may takip rin ang mga bibig nito. Nakatali rin ang mga kamay nito sa likod. Ang higit na masakit sa akin ang makita ang asawa kong nakaluhod at nakayuko ang ulo nito. May isa pang litratong ipinadala na hinawakan nito ang ulo ng asawa ko. Pataas na siyang dahilan upang maangat ang mukha nito at may nakatutok ding baril sa sentido nito. Kitang-kita ko ang mga luha nito sa mukha na siyang ikinabigla ng paghihinga ko. Hindi ko nakayanan ang galit ko, agad ko sanang itatapon ang cellphone nang mapigilan ako ni Mark. Hinablot nito ang cellphone sa akin. Ako naman itong sumusuntok sa pader na sobrang galit at takot. Hindi ko na mapigilang mapaluha. Ang sakit-sakit, makitang ganon ang kalagayan at sitwasyon ni Andrea kung ang mahal kong asawa. Hindi ko man lang ito na nadadapuan ng kamay ko para saktan kahit na ang tigas ng ulo nito noon. Tapos ngayon nakikita ko kung gaano ito naghirap. Akmang susuntukin ko na naman ang pader nang bigla akong matigilan sa sinabi ni Mark. Hintayin mong muli ang tawag ko kung saan ka maaaring pumunta. Sa oras na may kasama ka, bangkay ng asawa mo ang madadatnan mo. Don't try me, Mr. Montenegro. Kaya kong gawin yun sa asawa mo. Huwag mong kalilimutang nagawa ko yun sa mga magulang mo. Basa ni Mark sa text ng walang halang na lalaking yun. Lumapit pa ito lalo sa akin at tumitig ng seryoso. Huwag mong pairalin ang galit mo ngayon, dude. Ikaw ang pinakamagaling sa ating lahat. Alam mo yan. Huwag mong kalimutang ikaw ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo. At hindi mo makakamtan ang mayroon ka ngayon kung hindi ka magaling at mahusay. Kaya sana gamitin mo yun ngayon. Kailangan ka ng asawa mo. Wika ni Mark na siyang ikinatigil ko sandali. Seryoso ang mukha nito, sabay buntong hininga. Narinig ko pang malulutong nitong mura. Kung bakit naman kasi nakalimutan kong dalhin ang kagamitan ko upang matrace ang cellphone na ginamit ng lalaking yun. Tiyak kong itatapon na naman ito ang number na ginamit ito ngayon. Wika pa rin ito. Ngayon alam ko na kung bakit nagmura ito kanina. Oras na para makita namin ang nag-iisang Montenegro, dude. Iwaglit mo muna ang galit mo at hindi yan makakatulong sa iyo ngayon. Tandaan mo na sa bingit ng kamatayan ang mahal mong asawa at ama nito. Huwag mong hayaang gawin ulit ng lalaking yun ang ginawa nito sa magulang mo. Wika pa nito sa seryosong tono. Napakuyom naman ako at napatimbagang. Ramdam ko ang nagliliyab kong galit sa mga mata ko. Ngunit ilang segundo lang yon nang parang bulang naglaho ang mga iyon sa akin. Gusto mong makipaglaro? Pwes, humanda ka sa akin, Reyes. Ipapakita ko sa iyo ang dugong Montenegro. Mabibigat ang bawat hiningang. Pinakawalan ko, kuyom ang kamao ko habang nakatitig sa kawalan. 2 araw na rin ang nakakalipas. Simula lang tumawag ang lalaking Reyes na yun. Ngunit hindi pa rin ito tumatawag ulit. Sa mga araw na ito na hindi ko kasama ang asawa ko, para kong patay na walang pakiramdam. Ngunit sa tuwing umiiyak ang anak ko sa paghanap ng sariling ina, gustong-gusto kong manggalait sa sobrang galit na walang halang na lalaking yun. Alam ko sa mga araw na nagdaan, naniniwala kong wala itong ginagawang pananakit sa mag-ama. Alam kong ako ang kailangan nito. Naghahanda lang ito ng mga plano niya na sinisigurado kong ikabibigo niya lang. Napangisi ako bigla, sabay abot ng basong may laman ng wine. Hanggang sa marinig ko ang mga yabag mula sa labas ng library ko. Dude, rinig kong pagtawag sa akin. Iniikot ko naman ang swivel chair ko paharap sa pinto. Blanko ang mukha ko at walang kaimo-emosyon. Mukhang mahirapan tayong mahanap ang matandang yon. Wala pa ring balita sa mga investigador kung saan maaaring matagpuan ang matanda. Tinitrace ko na rin ang pwede niyang puntahan pero wala talaga. Wika ni Mark, sabay upo sa sala. Kasama nito mga kaibigan pa namin. Halata sa mga mukha nito ang pagod. Kahit nga si Mr. Chin, ganun din. Mukha talagang plinano ng matandang Reyes na yon ang lahat, ngunit nagkamali siya ng binangga. It's okay mga dude. Kailangan nyo na munang magpahinga, wika ko. Napansin ko ang pagkunot noon ni Mark at mga mukhang nagtataka.
Paano kami makapagpahinga kung alam namin na nasa panganib ang asawa mo at ama nito? Wika pa rin ni Mark. Oo nga, Dod. Alam mo naman na hindi namin magagawang makapagpahinga na maayos kung may ganitong kalaking problema ang dinadala mo. Wika naman ni Vince. We're brothers, dude. Kaya hindi rin naman kami makakampante hanggat hindi natin mahuhuli ang matandang yun. Wika naman ni Kit. Yeah, magtutulungan tayo rito. Wika naman ni Dance. Tumingin naman ako bigla sa kawalan. Naiintindihan ko kayo, pero kailangan nyo munang magpahinga. Besides, wala tayong lead kung nasang lunggang matandang yun. Mas mabuting hintayin na lang natin ang tawag niya. Walang emosyong, wika ko. What? Maghihintay lang tayo? Hindi tayo kikilos? Paano kung sinasaktan na palang mag-ama, dude? Wika ni Vince. Hindi niya yung gagawin. Nakangising wika ko. Napansin ko ang pagtaka ng mga mukha nito. Bumaling pa ang mga ito kay Mark. Paano ka naman, dude? Nakakasiguro? Tanong ni Vince. Ngumisi ulit ako bago uminom ng wine na nasa baso ko. Gusto niyang makipaglaro, so pagbibigyan ko siya. Nakangising wika ko. Huwag niyo nang pahanapin ng mga tauhan niyo kung nasan man yung lupalop. Pansin kong bigla itong mga natigilan. Kung inakala niyang mababaliw ako sa mga araw na hindi siya nagpaparamdam para malaman ko ang kalagayan ng mag-ama, pues nagkakamali siya. Wala sa Montenegro ang pagiging tanga sa binabalak niyang plano. Wika ko pa rin sa mga ito. Doon ko naman napansin ang mga ito na nagsitango. Meaning, nahulaan na nilang ibig kong sabihin. I got it, dude. Wika ni Mark sabay tayo at tapik sa balikat ko. Sabihin mo lang kung kailan ang plano at kailan kami kikilos. Alam kong may plano ka na. Nakahanda kami parati. Pati na rin ang mga tauhan namin. Nakangiting wika pa rin ni Mark. Tumayo naman ang iba at tinapik din sa balikat. Hanggang sa nagpaalam ng mga ito, doon naman tumalim ang mga tingin ko sa kawalan. Tiimbagang na halos marinig ko na ang tunog ng sariling ngipin ko. Isang araw pang lumipas nang biglang tumunog ang cellphone ko. Wala na mga oras na yun ang mga kaibigan ko. Pagkasagot ko ng tawag, hindi na ako nag-aksaya pang magsalita dahil ramdam ko na kung sinong nasa kabilang linya. Kumusta? Buhay ka pa ba? O baliw na baliw ka na? Hindi mo alam kung ano nangyari sa asawa mo? Bungod nang nasa kabilang linya na walang iba kundi ang walang halang na matanda. Narinig ko pa ang halakhak nito na mukhang tuwang-tuwa. Lihim naman akong napangisi sa sinabi nito. Akmang magsasalita pa lamang ako nang bumukas ang pinto ng library ko. Suminyas naman akong tumahimik sila. Nagpapatawa ka ba, Mr. Reyes? Wala sa Montenegro ang magiging ganyan. Sa inaakala mo, hindi ako bakla para makaramdam ng mga bagay na iniisip mo? O baka naman ikaw ang nababalaw dyan? Kakaisip kung paano ba ako mapapatumba at makuha ang kayamanan ko? Nakangising wika ko. Pansin ko naman ang mabibilis na kamay ni Mark sa laptop. Si Vince naman lumabas bigla at mukhang may tatawagan. Si Kit naman abala sa cellphone, ganon din si Dance. Narinig ko pang malulutong nitong mura sa kabilang linya. Ha? Sinisigurado ko sa iyo na matutulad ka sa mga magulang mo. Tingnan ko lang kung magiging matapang ka pa kapag nakita mo ang itsura ng mahal mong asawa. Wika nito sabay halakhak. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang tapang mo kapag nakita mo ang kalagayan ng mag-ama, lalo ng asawa mo. Hindi mo ba alam kung gaano nagluluwa ang mga mata ng tauhan ko nang masilayan ng mga hita ng asawa mo? Wika pa nito sabay halakhak. Samantalang si Mark naman habang abala sa laptop, bigla siyang napaangat ng mukha nang makita ang nabasag at durog na baso na hawak ng kaibigan niya si Nick. Dumudugo ang kamay nito dahil sa basong hawak nito ngayon ay basag na. Napansin siguro ito ng mga kaibigan pa namin at sabay pa kaming napatayo. Akmang lalapitan namin ito, ngunit naudlot ang paghakbang ko na makita kung gaano katalim at namumula mga mata nito sa galit. Bigla tuloy akong napalunok sa sariling laway. Sininyasan ko rin ang mga kaibigan namin na wag nang lumapit. Sa tagal namin magkakaibigan ay ngayon ko lang nakita itong magalit ng ganito. Bigla ring bumigat ang bawat paghinga ko.
Alam kong hindi maganda ang sinasabi ng nasa kabilang linya, kaya ganito na lang galit na nakikita namin sa mga mata ni Nick. Masyado kang maraming satsat. Huwag mo nang ipalata kung gaano ka natatakot sa akin. Dahil alam ko na yun. Sabihin mo na lang sa akin kung saan tayo magkikita. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin ang pagkatakot mo sa akin. Madiin at matigas kong wika rito. Hindi ko alintana ang mga dugong tumutulo sa mga kamay ko. Napangisi pa ako pagkakita sa sariling dugo habang nakikita ang mukha ng matanda. Fuck you! Sino may sabi sa'yong natatakot ako sa'yo ha? Iyong ama mo nga napatay ko. Ikaw pa kaya? Sigaw nito sa akin. Lalo kung dinurog ang basag na baso sa mga kamay ko na naging dahilan ng pagtulo lalo ng dugo ko sa kamay. Ramdam ko rin ang matatalim kong mga tingin sa kamay kong duguan dahil na rin sa tinitimping galit sa matanda. Kung nasa harap ko lang ito ng mga oras na yon at sinabi ang mga salitang yon tungkol sa asawa ko at magulang ko, sisiguraduhin kong bubulagta ito ng kasing bilis ng kidlat. Iyan lang ba ang kaya mong ipanakot sa akin? Masyado naman yatang maliit. Don't underestimate me, Mr. Reyes. You don't even know me. Nakangising bigkas ko rito. Akmang magsasalita ito nang unahan ko na ito. Baka hindi ko na makayanan pang sasabihin ito na magiging dahilan ng pagiging das ko kung sakali. Sabihin mo lang kung saan tayo magkikita para matapos na to. Narinig kong muli ang halakak nito. Talagang gusto mo nang sumunod sa mga magulang mo ha? Well, sige, pagbibigyan na kita para lalo kang magwala sa makikita mo, wika nito. Siguraduhin mo lang na wala kang kasama, Montenegro, at sagad na ang galit ko sa inyong Montenegro. At kapag hindi ka tumupad, pasensyahan tayo. Bubulagta ang asawa mo sa harapan mo mismo at sisiguraduhin mo lang na dala mo ang mga papeles na naglalaman ng kayamanan mo dahil kung hindi, alam mo na mangyayari sa inyo, wika pa nito. Lalo naman akong napangisi sa sinabi nito. Minuto ang lumipas nang nakatitig na lamang ako sa address na binigay nito. Dude, rinig kong pagtawag sa akin ni Mark. Seryoso lang ang tingin ko sa mga ito. Anong plano? Natrace ko kung saan siya, ngunit mukhang malabo na ito. Ang lungga nila, wika ni Mark, na napapailing pa. Napansin ko pang mga itong nakatingin sa kamay ko pa. Napatuloy na pagdurugo. Ako lang ang pupunta, seryosong wika ko. Anong plano namin kung ganun? Sa panong parang kami makakasunod sa'yo? Wika pa ni Mark. Dahil dating secret agent ang mga ito, kaya ganun ang tinanong nito. Iniisip nitong ako lang ang pinapupuntang ngunit may plano silang susunod na dapat alam ko kung paano sila susugod. Ibibigay ko ang hudyat kapag naroon ako. Maikling wika ko. What? Paano mo naman maibibigay yun, dude? Tiyak kung bago ka man makarating sa mismong lungga nila, wala ka ng daladalang cellphone o kahit anong bagay dyan sa katawan mo na posibleng mapagtaguan ng tracking device. Upang masundan ka namin, matalinong matandang yun, lalo na't alam niyang mga kaibigan mo ay dating secret agent. Wika ni Dins, baka nga ang ibinigay sa yung address hindi pa yan ang lungga. Talaga kung saan naroon ng mag-ama. Baka paghubarin ka pa nila para lang masiguradong wala kang dala kahit ano. Wika naman ni Kit. Lim naman ako napangisi. Alam ko na rin naman yon na posibleng gawin nyo na matanda. Ngunit masyado ako magaling at matalino para maisahan niya. Umiling ako sa mga ito. Alam kong alam nilang ibig kong ipahiwatig. Tumayo naman si Mark sabay lapit sa akin. Nakahanda ang lahat. Kailan ang alis mo? Tanong nito. Bukas, narinig ko pa ang buntong hininga nito. Ano man ang plano mo, nakahandang lahat ng tauhan namin. Titiyakin naming mas marami ang tauhan natin kasama ang mga pulis. Wika pa ni Mark. Hindi ko man masabi rito ang buong plano ko. Alam nito na hindi papalya ang plano ko. Sabi niya nga, ako ang pinakamahusay sa aming lahat kahit na hindi ako naging katulad nila na naging secret agents. Sa talino, husay, diskarte at karunungan na mayroon ako, nagpaplano pa lang ang matandang yon, matagal ko na siyang napagplanuhan at titiyakin kong ikakagulat niya ang mga mangyayari. Lalo akong napangisi sa naisip. Minuto na ang nakakalipas na si Alisa ng mga kaibigan ko.
Humigpit uli ang pagkakahawak ko sa bagong baso na kinuha ko na may lamang wine. Hindi ko na naisip punasan ang nanunuyong dugo sa kamay ko. Hindi ko may tatangging tumalim lalo ang mga tingin ko at pagtiimbagang nang maalala ko ang sinabi ng matanda kanina lang. Kawawa ang mga taong nakakita sa katawan o hita ng asawa ko. Kung sakasakali man, sa totoo lang ang sinabi ng matandang yun. Sisiguraduhin kong sa kamay ko mismo babagsak ang mga taong yun, lalo na ang matandang yun. Pangalawang beses kong nadurog ang baso sa mismong kamay ko. Bago ko napagpasyahan ang gagawin ko kinabukasan. Tumigil ang sasakyan ko kung saan binigay ang address ng matandang Reyes. Isang lugar na walang kabahay-bahay. Saktong pagbaba ko ng sasakyan ay siyang paglapit ng 5 armadong mga lalaki sa harapan ko. Napapailing na lamang ako habang nakangisi ng palihim. Kaagad akong hinawakan ng 2 lalaki at kinapa ang damit ko. Maghubad ka, na matigas na wika na isang lalaki na mukhang leader sa kanilang 5. Hindi na ako umimik at hinubad ko ang lahat ng saplot ko. Pwera sa brief ko, syempre, at baka may mainggit pa sa kanila kung makita nila kung gaano kalaki ang alaga ko. Masunurin ka pala talaga ha? Wala. Wika pa na mukhang leader sa akin. Pagkatapos kong maghubad sa harapan ng mga ito, napansin kong nagsitinginan ang mga ito sa isa't isa bago tumawa ng mahina. Napangisi naman ako ng lihim na ikinilos ng mga ito. Tuwang-tuwa siguro mga ito at wala silang nakita ni isang bagay na mapagkakamalan na hindi ako tumupad sa usapan. Tinali pa nilang kamay ko bago dinala sa sasakyan nila. Kaya ang nangyari, naiwan ang sasakyan ko sa lugar na yun. Nilagyan pa nila ako ng takip sa mata na para bang kahit ang tinatahak namin ay hindi ko dapat makita. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti ng nakakainsulto na siyang napansin ng leader nila. Anong tinatawa-tawa mo riyan, ha? Pagalit na tanong nito, katabi ko lamang ito sa upuan. Ganito ba kayo natatakot sa akin at pati tinatahak natin na hindi ko dapat makita? Nakakainsultong wika ko. Shut up! Mas mabuting tumahimik ka na lang. Titiyakin kong mawawala yung ngiti mo kapag nakita mo na ang hinahanap mo. Wika nito sabay tawa na siyang sinabayan ng mga kasamahan. Hindi ko naman maiwasang tumahimik at mapatiimbagang sa sinabi nito. Ilang oras din ang biyahe bago huminto ang sasakyan namin. At dahil nakatakip ang mga mata ko, kaya may umaalalay sa paglalakad ko. Hanggang sa huminto kami sa paglalakad. Ilang minuto lang ang hinintay ko nang marinig ko ang malalakas na palakpak. Nice to see you again, Mr. Montenegro. Wika pa ng matanda. Kahit nakatakip pa ang mga mata ko, alam kong na siya yun. Basa na rin sa pangit na boses nito. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang pag-alis ng takip sa mga mata ko. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko hanggang sa masilayan ko ang matanda na peking nakaupo sa harapan na akala mo hari sa paraan ng upo nito. Nakangisi ito sa akin at malademonyo ang pagmumukha. Nasaan ang mag-ama? Wika ko, kaagad dito sa seryosong mukha. Nakatali pa rin ang 2 kong kamay sa harapan ko. Tumawa naman ang matanda na parang kontrabida sa pelikula. Hindi ko tuloy maiwasang mapabuntong hininga na mabigat sa pinipigilang galit sa matanda. Relax bata, masyado kayatang nagmamadali. Gusto mo na bang sumunod ka agad sa mga magulang mo? Wika nito sabay halakhak. Tumalim naman ang tingin ko rito at napatiimbagang pa ako. Ngunit bigla rin akong yumuko at ngumisi pag-angat na mukha. Iyan ang mahirap sa mga taong duwag. Gumagamit pa ng ibang tao. Hindi kayang lumaban ng patas. Ngising wika ko rito. Napansin ko ang biglang pamumula ng mukha nito at pagkagalit ng mukha dahil sa pamumula nito. Tumalim rin ang mga mata nito sa akin. Tingin mo, kung lumaban ka ng patas, mapapatay mo ang mga magulang ko? Kawawa ka naman dahil sa pagiging duwag mo. Gumamit ka pa ng ibang tao para mapatumba ang mga magulang ko. Kung matapang ka, edi sana nilabanan mo ng patas ang daddy ko. Well, siguro kasi kahit anong gawin mo, hindi mo talaga matatalo ang daddy ko. Kaya naman gumawa ka ng mga bagay na akala mo yun ang magiging paraan
para makuha ang kayamanan niya, right? But look, matanda na ako sa edad kong ito. Nakuha mo ba ang gusto mo? Mahabang wika ko pa rito na may nangising pang iinsulto. Bigla naman itong tumayo at mabibilis ang hakbang na lumapit sa akin at mabilis ako nitong sinuntok sa mukha, lalo pa akong napangisi nang hindi man lang ako natumba sa suntok nito. Dapat ka na talaga magpahinga sa mundong ito, Mr. Reyes. Humihina ka na, wika ko sabay tawa. At dahil hindi ako nito napatumba, sa suntok kaya sinipa ko nito ng malakas, kasabay ng suntok ng tawa nito at tadyak. Kaya naman natumba ko sa kinatatayuan ko. Masyado kang matapang kahit na alam mong nasa teritoryo kita. Sigaw nito sa akin. Tingnan ko lang kung makakatawa ka pa sa makikita mo. Doon naman ako napatingin sa isang pinto na bigla na lang bumukas. Biglang kumalabog ang dibdib ko sa sobrang kabog nito. Bumilis rin ang tibok ng puso ko. Pinatayo ako ng 2 tawa nito at hinawakan sa magkabilang balikat. Bumalik naman ang walang halang na matanda sa upuan nito habang ang asawa ko'y nasa harapan nito. Pinilit kong humakbang papalapit dito, ngunit kaagad din akong pinigilan ng 2 lalaki na nakahawak sa akin. Gusto kong sugurin sa mga oras na iyon ang matanda at patayin na lang. Basta ngunit hindi ako pwedeng kumilos sa mga bagay na hindi kasama sa plano ko. Naririnig ko pa ang impit na ungol ng asawa ko. Nakatakip kasi ang mukha nito pati na rin ang bibig kaya hindi ito makapagsalita. Nakatali rin ang kamay nito sa likod. Ramdam ko bigla ang mabibigat kong paghinga. Alam kong nahihirapan na ang asawa ko, lalo na sa sitwasyon nito ngayon. Parang gusto kong sumabog sa galit ng mga oras na yun. Anong pakiramdam mo ngayon, ha, Montenegro? Masakit ba? Gusto mo bang magwala? Kaya pala, patay na patay ka sa asawa mo dahil ganito ka-sexy at kakinis ang balat ng asawa mo. Wika ng gagong matanda, sabay halakak nito na sinabayan ng mga tauhan nito. Ramdam ko ang tunog ng mga ngipin ko dahil sa sobrang galit ng mga oras na yun.